sa mga ahensya ng pamahalaan upang makapagpaabot ng tulong at suporta para sa dito ng Pambigwas 2035. Custodial Facility ng Batangas City Component City Police Station. Agad rin naman itong sumupos sa mga pulis at nagpaabot na ng tulong sa Kinilala ito bilang isang hakbang patungo sa disaster resilient na komunidad. Po ng Schools Division Office ng probinsya ng Rizal at lungsod Dipolo. Asahan na ikot ang mga pulisan ng General Vigas Cavite sa iba't ibang paaralan. Meron silang nakitang ilang mga posibleng pagkukulang. Laguna at paano pag-ibigay din yan po ay ayon kay Aggangan, ang naturang pag-aaral sa mga produktong bamboo Ay inaagaw Pugin ang susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Patuloy na umaangat, patuloy na umuunlad ang isa pagtatanghal. Ang mayor at vice mayor ng San Pedro sa mga parata. Yan ang sigaw ng sangka-estudyantehan para sa unang araw ng idineklarang may stable internal peace and security. Ang issue ng quarrying at pagtatayo ng dam sa lalawigan ng Rizal. Samantala ayon sa DNR, kasama ng reforestation efforts ay sa mga ahensya ng pamahalaan upang makapagpaabot ng tulong at suporta Para sa dito ng Pambigwas 2035. Custodial Facility ng Batangas City Component City Police Station. Agad rin naman itong sumupos sa mga pulis at nagpaabot na ng tulong sa Kinilala ito bilang isang hakbang patungo sa disaster resilient na komunidad. po ng Schools Division Office. Tinig ng kaunlaran, bukal ng buhay at kasaganaan. DCLB ang inyong lupihan. Radio DCLB, tinig ng kaunlaran, kabalikat kasama, karamay kaibigan. Radio DCLB, tinig ng kaunlaran, isusulong ang bagong kaalaman. Harapin ang bagong umaga, salubungin ang may pag-asa. Makinig, matuto, mag-isaya. Sa Radio DCLB. Radyo DZLB 1116 kHz, ang tinig ng kaunlaran. Ito po ang Radyo DZLB, patuloy na katuwang ng bawat komunidad, mag-aaral at lingkod bayan sa loob ng 61 taon sa bayang napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube platforms ng Radyo DZLB. Ang oras! Hindi pala tumunog. Ang oras! 12:00 na tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Sa ulo ng mga balita. Batangas State University, Nasugbu Campus at maging Pablo Borbon Campus binulabog ng bomb threat. Bulkang Taal nag-alboroto nitong weekend.
189 na special bus permits na may rutang Maynila papuntang Southern Luzon inaprubahan ng LTFRB para sa paparating na undas. Cavitex magtataas ng toll fee simula bukas. Mga magbababoy sa lalawigan ng Quezon lumahok sa pagsasanay ng Department of Agriculture para sa pagnenegosyo ng lechon. Seminar sa proseso ng malunggay chips isinagawa sa bayan ng Laurel sa Batangas. Isang pambihirang uri ng halaman muling natagpuan sa Masungi G Reserve matapos ang 130 taon. Philippine Nuclear Research Institute pinag-utos ang paglilibing ng radioactive shipment sa Calaca facility ng Steel Asia, ngunit ang Steel Asia nangangamba sa posibleng epekto nito sa kanilang pasilidad. At 10 hepe ng pulis sa lalawigan ng Laguna maaaring harap o haharap sa mga kasong administratibo. Ang inyo pong tagapagbalita ngayong tanghali, ako po si Gen Garma. Bago po tayo magtungo sa detalye ng mga balitang atin, meron lang ho tayong papapasuking Flash Report. Mga kaibigan, muling binulabog ng bomb threat ang 2 campus ng Batangas State University ngayong araw. Unang nakatanggap ng bomb threat ang BAT State U Apolinario R. Apasible School of Fisheries Nasugbu Campus ngayong pong Lunes ng umaga dahil dito ay pinahinto ang mga klase sa naturang pamantasan. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani ng pamantasan ay pinauwi muna ang mga ito. Dahil dito ay inilipat naman sa work from home setting ang gawain ng mga kawani ng naturang campus habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy at mapanagot ang mga responsable sa likod ng naturang bomb threat. Samantala, in-evacuate din ang mga mag-aaral, guro at kawani ng BAT State U Pablo Borbon Campus ngayon din pong umaga. Ayon sa ulat ng The Lathe, ang student publication ng naturang campus, in-evacuate sa Batangas City Coliseum ang mga mag-aaral ng BAT State U Integrated School, habang sa Oval pinag-evacuate ang mga college students at mga teaching at non-teaching staff. Matatandang kamakailan ay naglabas ng pahayag ang BAT State U na nagkokondena sa mga bantang tinanggap ng kanilang mga campus kamakailan. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin, nangunguna po ngayon sa ating newscast ang pag-alboroto ng Bulkang Taal. Pumutok at nag-alboroto ang Bulkang Taal nito lamang pong weekend. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, 4 na maiksi at minor eruptions ang naganap sa bulkan mula Sabado, Oktubre 25 hanggang kahapon, Oktubre 26. Nagkaroon ng phreatomagmatic eruption ang bulkan bandang alas 5:31 ng hapon nitong Sabado. Sinundan nito ng isang minor phreatic eruption bandang alas 2:55 ng umaga at 2 phreatomagmatic eruptions bandang alas 8:13 at alas 8:20 ng umaga. Ang phreatic eruption o mas kilala bilang pusngat ay nangyayari kapag napapainit ng magma, lava o iba pang mainit ng volcanic deposits ang tubig. Nangyayari naman ang phreatomagmatic eruption kapag nagkakaroon ng interaksyon ang tubig at magma. Nagdulot ang naturang mga pag-alboroto ng plumes na umabot sa 1,200 hanggang 2,100 meters. Ayon sa PHIVOLCS, nagdulot ang naturang pag-alboroto ng ashfall sa Barangay Banyaga sa bayan ng Agoncillo at sa Barangay Buso-Buso, Barangay Gulod, Barangay Bugaan West at Barangay San Gregorio sa bayan ng Laurel. Lahat po yan ay sa lalawigan ng Batangas. Ayon naman sa mga ulat na nakarating sa Office of Civil Defense Calabarzon, nakaranas ng ilang bahagi ng mga bayan ng Agoncillo at Laurel ng pag-ulan na may kasamang putik mula sa abo na ibinuga ng bulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Balita naman po patungkol sa paghahanda ng sektor ng transportasyon para sa darating na undas.
Inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 189 na special permits para sa karagdagang mga bus na bibiyahe sa Metro Manila patungong Calabarzon at Mimaropa ngayong darating na undas. Ang 189 na special permits na ito ay bahagi ng halos 850 special bus permits sa buong bansa na inaprubahan ng LTFRB. Ito ay bilang paghahanda na rin sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya sa darating na undas. Kalakhan sa mga special permits ay mga nasa rutang manggagaling ng Metro Manila. Samantala, ipinag-utos na ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II sa mga regional directors ang pag-inspeksyon sa mga bus terminals at iba pang transport hubs para masiguro ang kaginhawaan ng mga pasahero at ligtas na biyahe. Matatanda ang binigyang diin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na handa ang Department of Transportation sa pagdagsa ng mga motorista at biyahero ngayong darating na undas sa pamamagitan ng Oplan Undas ng DOTR. Sa mga motoristang dadaan sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex, naku po, ay taasan po ninyo ang inyong budget para sa toll. Yan po ay dahil magtataas ng toll fees ang Cavitex simula bukas, Oktubre 28. Ayon sa Cavitex, tataas ang toll rate sa R1 portion ng naturang kalsada o mula Seaside patungong Zapote. Mula 35 pesos patungong 39 pesos para sa Class 1 vehicles, mula 70 pesos patungong 78 pesos sa Class 2 at mula 104 pesos patungong 117 pesos sa Class 3. Sa R1 Extension Segment 4 naman o mula Zapote patungong Kawit, tataas mula 73 pesos patungong 88 pesos ang toll fee ng Class 1 vehicles. Mula 146 pesos, tataas naman sa 176 pesos para sa Class 2 at mula 219 pesos patungong 264 pesos para sa Class 3 vehicles. Para naman hindi maging mabigat sa bulsa ng mga tsoper ng pampublikong sasakyan at agricultural trucks, magpapatupad ng Cavitex o ipapatupad ng Cavitex ang kanilang Toll Reprieve Program. Sa ilalim ng Abante Toll Reprieve Program, makakapagbayad pa rin ng lumang toll rates ang mga naturang sasakyan sa loob ng 70 araw. Ang Manila Cavitex o Manila Cavite Expressway o Cavitex ay isang joint venture sa pagitan ng Cavitex Infrastructure Corporation ng Metro Pacific Tollways at ng Philippine Reclamation Authority. Balitang agrikultura naman mga kaibigan, 10 native pig racers mula sa Ginayangan, Quezon ang lumahok sa benchmarking activity ng Department of Agriculture Regional Field Office 4A o DA Calabarzon. Ito po ay sa ilalim ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA program ng naturang departamento. Isinagawa ang benchmarking activity noong Oktubre 15 hanggang 16. Minisita ng mga kalahok ang ilang matagumpay na negosyo at babuyan sa Alfonso, Cavite, Lipas City, Batangas at Candelaria, Quezon, kung saan ibinahagi sa kanila ang mga best practices sa organic feeding, farm-to-table management, diskarte sa pagluluto at pagbebenta ng lechon at ang kabuuang pamamahala ng negosyo. Layo ng naturang pagsasanay na ihanda mga magbababoy sa pagtatayo ng multi-purpose processing facility for native pig and chicken ngayong taon sa Barangay Kalimpak sa bayan ng Ginayangan. Ayon sa presidente ng Ginayangan Native Chicken Racers Association na si Gloria Macaraig, mahalaga ang naturang pagsasanay dahil nabigyan sila ng bagong inspirasyon at kumpiyansa upang ipagpatuloy ang pagnenegosyo. Dagdag pa niya, malaking tulong din ang mga bagong kaalaman at suporta mula sa pamahalaan at sa pribadong sektor. Mula sa Quezon, magtungo po tayo sa Batangas. Nagsagawa ang Department of Science and Technology, DOST Batangas, ng Technology Clinic para sa standardization ng malunggay chips at awareness seminar para sa basic food hygiene nito pong Oktubre 14. Kalahok sa naturang pagsasanay ang mga miyembro ng Association of Malunggay Entrepreneurs o AMFE sa bayan ng Laurel, Batangas. Layunin ng naturang pagsasanay na mapalakas ang kakayahan ng malunggay chip processing ng naturang grupo.
Binigyan sila ng karagdagang kaalaman at skills pagdating sa standardized processing at food safety upang masigurado ang mataas sa kalidad ng malunggay chips. Pinangunahan ni Dr. Joel Rivadeneira ng UPLB Institute of Food Science and Technology o IFST ang naturang sesyon. Tinalakay sa kanyang session ang iba't ibang paksa na nakatutulong sa pananatili ng kalidad at pagsigurado sa kaligtasan ng mga consumer. Pinag-usapan dito ang basic food hygiene, tamang paghawak ng raw materials at sanitation and contamination control. Tinalakay din ang pagtingin sa mga teknikal na aspekto ng malunggay chip production. Ito ay nag-focus sa formulation, tamang hati ng mga kasangkapan, moisture control, frying temperature at haba ng pagluluto. Tinignan din sa naturang session at binigyan ng rekomendasyon ang kasalukuyang processing practices at assessment ng mga chips gamit ang nakasanayan na proseso ng naturang asosasyon. Layunin ng inisyatibong ito ng DOST Batangas na magbigay ng science-based na paggabay sa ating mga local producers upang mapataas ang kalidad ng mga produkto at ang pagiging competitive ng mga ito sa merkado. Susunod sa DZLB News, isang pambihirang uri ng halaman muling natagpuan sa Masungi Reserve matapos ang 130 taon. Philippine Nuclear Research Institute ipinag-utos ang paglilibing ng radioactive shipment sa Calaca facility ng Steel Asia, ngunit ang Steel Asia nangangamba sa posibleng epekto nito sa kanilang pasilidad. At 10 hepe ng pulis sa lalawigan ng Laguna posibleng maharap sa mga kasong administratibo. Marami pang balitang ating ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Ang oras po sa buong kapuluan, 12 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magpapaloko ka ba sa hindi mo kilala? Magpapaloko ka ba sa link na pang-clickbait lang? Magpapalinlang ka ba? Wi-Fi o Wi-Fake? Hahayaan mo na lang ba ito para sa kasalanang hindi mo ginawa? Tandaan, privacy mo'y sagrado. Magpapaloko is a no-no. Hindi na to pasok sa budget. Nak, umpisa na maghanap ng dorm. Mabilis magkaubusan. Hanggang 2,000 lang sa kaya natin, ha? Nak, musta? May hanap ka na? Wala pa rin may. Tas wala pa rin pong slot. Tapos sa iba masyado namang mahal. Tutuloy pa ho ba kaya ako nito? Nananatiling hamon sa mga ang makahanap ng tahanan sa kanilang tunay na tirahan. Mahal pa rin ang mag-aral sa libre. Maraming balakid sa okasyong inaasam. Mahal pa rin mag-aral sa libre. The Philippine Science
High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. Hi! Hirap ng exam. Buti na lang patating na yung mga parcel ko. Deserve! Oh, mga bagong damit na naman ba yan? Oo, katulad ng suot ko ngayon. Oo, diba? With discount voucher, aesthetic na, at marami pang pagpipilian online. Yan yung sinasabi ko sa mga Oo nga. Mukhang marami nga. Kayo magkapareho. Siya, halika rito. Papakita ko sa'yo yung marami talagang pagpipilian. Pili ka lang dyan, kahit anong style. Mix and match. No voucher, tawad pwede. Okay yan. Imbis na itapon, inuungkay. Tignan mo to. Branded pa nga, oh. Pero may eco-friendly voucher. Okay ah. Sige po kuya, bukas na lang po. Pasensya na po talaga, wala po kasing tao sa bahay. Oh. Sa ukay, anytime, anywhere. Tipid na sa gasolina, sa plastic at enerhiya pa. Okay ah. Kaya sa susunod na mag-add card ka, tipidin mo muna. Nasa ukay, okay pa! What is food? Food is life. Food is memory, Roots. land. And the knowledge of our ancestors. Food is a right. Not a privilege. 80 years ago, the world made a promise. To grow, share, Feed communities. and live better through food. This World Food Day, Let's all walk together hand in hand. honor traditions, Cultivate innovation harvest a better future. to leave no one behind. At muli po nagbabalik ang DZLB News sa inyo. Pwede pong sabayan na susubaybayan sa Facebook at YouTube Live at on demand sa Spotify. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang ating muling nadiskubre sa bahagi ng limestone forests ng Masungi G Reserve ang Exacum loheri, isang uri ng halaman na huling naitala pa noong 1890s. Kinumpirma ng mga eksperto mula sa University of the Philippines Diliman at Philippine Normal University na muling namumuhay sa loob ng Masungi sa Tanay Rizal ang naturang halaman. Natuklasan ito sa bahagi ng Masungi na tinatawag na 600 steps habang isinasagawa ang isang pag-aaral tungkol sa mga kuhol. Ito ang unang verified record ng Exacum loheri sa loob ng 130 taon matapos itong unang matuklasan ng Swiss botanist na si August Lohernong noong taong 1895. Kumpara sa karamihan ng mga halaman, ang Exacum loheri ay may pambihirang katangian. Wala itong chlorophyll at umaasa ito sa fungi para sa nutrisyon. Ayon sa mga mananaliksik sa kasalukuyan ay sa Masungi G Reserve lamang ang ang tanging kilalang tirahan ng naturang species ng Exacum loheri. Dagdag pa ng mga siyentipiko, itinuturing ang halaman na labis na bihira at posibleng nanganganib dahil sa limitadong distribusyon nito. Sa isang panayam, sinabi ng Masungi G Reserve Director for Advocacy na si Billy Dumaliang na ang muling pagkakadiskubre ng Exacum loheri ay patunay ng yaman at kahalagahan ng ecosystem sa Masungi G Reserve. Dagdag ni Dumaliang, dahilan ito upang tutulan ang mga proyektong maaaring makasira sa lugar gaya ng planong wind project sa loob ng Masungi Karst Conservation Area. Samantala, sa iba pa nating mga tampok na balita, mariing tinutulan na ng Steel Asia Manufacturing Corporation ang utos ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI sa kanila na kunin ang 23 containers na naglalaman umano ng delikadong zinc dust at ilibing ito sa kanilang planta sa Calaca, Batangas. Sa isang pahayag, sinabi ng Steel Asia na hindi naman daw talaga sa kanila ang mga nasabat na containers na naglalaman ng radioactive
zinc dust. Iginiit nila na ang nagmamay-ari ng naturang shipment ay ang Zan1 International Trading Corporation. Ayon sa ulat ng Bloomberg, ang Zan1 ay isang Chinese trading company na may lokal na tanggapan sa Pilipinas. Binigyang diin ng Steel Asia na sila ay gumagawa at nag-e-export ng reinforced steel bars at hindi ng zinc dust na byproduct lamang ng proseso ng produksyon ng steel bars. Iginit din nila na wala silang scrap metals na ginagamit sa kanilang melting at production na nagpositibo sa radioactive materials. Ayon din sa Steel Asia, wala silang kapasidad, pasilidad at training para sa pangangasiwa ng radioactive waste at tanging PNRI lamang ang may mandato para rito. Nangangamba rin sila sa posibleng epekto ng naturang mga kargamento sa komunidad at corporate locators na nakapaligid sa kanila. Ang ipinagtataka ng Steel Asia, bakit sila lang daw ang pinag-iinitan ng PNRI, gayong bumili rin daw ang Zan1 ng zinc dust mula sa dalawa pang kumpanya. Ayon naman sa ulat ng Bloomberg, iginiit ni PNRI Director Carlo Arcilla na Steel Asia at isa pang kumpanya ang pinagmulan ng zinc dust na nasa naturang mga container. Dagdag ni Arcilla, may radioactivity umano sa mga produkto ng Steel Asia habang wala naman umanong radioactive material sa mga produkto ng kabilang kumpanya. Sa ngayon, itinigil muna ang operasyon ng planta ng Steel Asia sa Calaca. Ayon sa Steel Asia, ito ay bilang pag-iingat lamang at hindi pag-amin na may radioactive material sa naturang pasilidad. Ngunit iginiit ni Director Arcilla sa Bloomberg na meron umanong radioactivity sa pasilidad ng naturang kumpanya. Ibinalik sa Pilipinas mula sa Indonesia nitong Setyembre ang 23 containers na may lamang palang zinc dust matapos madiskubreng kontaminado ito ng cesium-137. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang cesium-137 ay isang radioactive material na maaring magdulot ng pagkasunog ng balat, acute radiation sickness at maging pagkamatay kapag na-externally exposed sa malaking dami ng naturang metal. Nakatataas din ng cancer risk ang prolonged na paglanghap nito. 23 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magpapasok tayo ng isang ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. 10 hepe ng pulis mula sa lalawigan ng Laguna haharap sa mga kasong administratibo. Kung bakit, alamin natin sa balitang ating hatid ni Ben Hernandez. DZLB News Report. 10 mga hepe ng pulisya sa lalawigan ng Laguna haharap sa mga kasong administratibo. Nasa 6 na lieutenant colonel at 4 na major sa lalawigan ng Laguna ang mahaharap sa naturang mga kaso matapos umanong hindi dumalo sa State of the Province address ni Gobernadora Sol Aragones. Lumabag umano ang mga ito sa isang memorandum circular patungkol sa neglect of duty na inisyu ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sila ngayon ay pinagpapaliwanag sa kanilang mga rason kung bakit hindi sila nakadalo sa nasabing event. Ngunit 2 na sa kanila ang tumugon at sinabing hindi umano sila nasabihan patungkol sa event. May isang hepe naman ang nagsabing siya ay dumalo sa isa pang aktibidad kaugnay naman sa 100 days in office ng isang mayor. Ang iba naman ay dumalo umano sa scheduled drug test at umattend umano sa lecture patungkol sa anti-crime prevention. Kahit pa nagbigay na ang mga polis ng kanilang mga rason ay hindi pa rin sila ligtas sa kanilang mga kaso dahil wala pa silang clearance mula sa Acting Provincial Police Director patungkol sa hindi pag-attend sa nasabing event. Ito si Ben Hernandez, DZLB News. Maraming salamat Ben sa iyong ulat, nagatid sa atin sa oras na 25 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. DZLB News, ulat panahon. At ngayon, narito na po ang ating ulat panahon. Mga kaibigan, meron hong binabantayang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 200 at 60 kilometro kanluran ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakapaloob ang naturang low pressure area sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala nakakaapekto ngayon sa
extreme northern Luzon ang shear line. Dahil sa low pressure area, makararanas ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at BARM ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Dahil naman sa shear line, kaya makakaranas ang Batanes at Pabuyan Islands ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated na pagkulog pagkidlat. Dahil naman sa easterlies, makararanas ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang nalalamig bahagi ng Mindanao ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa ITCZ. Ang Metro Manila at nalalamig bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala sa ating regional forecast, makararanas sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa Quezon po naman, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang asahan. Maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 24 to 31 degrees Celsius sa Laguna at Batangas, 21 to 26 degrees Celsius sa Rizal at 23 to 31 degrees Celsius sa Quezon. Sumikat si Haring Araw kaninang alas 5:50 ng umaga at lulubog po ito mamayang alas 5:30 ng gabi. Narito naman ang inyong aabangan mamaya sa Isconnect, Scholars Connect. Maya-maya ay alamin ang pulso ng mga mag-aaral sa kwentong Scholar. Balita ko, meron tayong reporter na na-interview doon. Balita ko. Samahan ang Isconnect Barkada. Sino ginongkri sa mga host mamaya? Uy, samahan sina Zol at Ma'am Marifi at ang buong Isconnect Barkada live mamayang 1:30 ng hapon, mapapanood, mapapakinggan at masusubaybayan ninyo ng Sabayan. Hindi pa kaya ng lalamunan ng Sabayan sa Facebook at YouTube platforms ng Radyo DZLB. Batiin lang po natin ang mga nakatutok ngayon sa ating balitaan ngayong tanghali, kagaya ni na Forrester Ferdinand Garma, si Ma'am Roma de Mesa, si Ads Conoza ng Business World at syempre si T.D. Chris Calamlam at si Elwie Onset Dave Marcelo. Gayon din si Mang Pedring ng UPLE Radio Drama Team, si Franz Varias. Nakatutok din po ngayong tanghali si Sir Jesse Henesiran. Ano kaya ito ng ating reporter na si Yesha Henesiran. Nakatutok din po ngayon sa ating balitaan syempre si Ben Hernandez, ang ating resident boy Pindot, at si Japet Carion Mante. Nakatutok din ngayon sa ating balitaan ngayong tanghali. At sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang, TD Ben, ipakita mo. 59 days to go. 59 na araw na lamang. Aba, Pasko na. Oo nga, no? Kaya pinapaalala ng mga technical team namin na bakit daw walang DZLB News nung ang countdown ay 69 na araw bago ang Pasko. Nasaan nga ba ako noon? Nasa Straso. Kaya pala. Okay, pero ito 59 days go na lamang papasko na. Ang mga bonus. Kailan kaya? Uy, i-plug na rin pala natin sa bukas po at sa darating na Huwebes ay ihahatid ng DevCom 30 Section W ang mga balita mula sa inyong mga pamayanan sa dalawang espesyal na edisyon ng DZLB News. Yan po ay sa Martes at sa Huwebes ng hapon. At yan ang kalipunan ng mga balitang ating ibinalita natin
dito sa DZLB News ngayong araw ng Lunes, 13 ng Oktubre taong 2025. Mula po rito sa hindi pala 13, 27. Ang layo Take two. At yan ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News ngayong araw ng Lunes, 27 sa buwan ng Oktubre taong 2025. May bata kasing hindi nag-revise ng script. Mula po rito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ako po si Jen Garma. Maaari po ninyong muling balikan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify o sa inyong paboritong podcast app. Sundan ang DZLB News sa facebook.com/DZLB News at sa twitter.com/RadyoDZLB1116 para sa iba pang mga balita. Kung meron po kayong mga news tips, media advisories, mga panawagan at mga anunsyong pambayan, maaari po kayo mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po tayo maghahati ng mga balita mula sa inyong pamayanan para sa pag-unlad ng bayan bukas. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon.